noong gitna ng dekada 20, mga larawan ng isang simpleng buhay ng kabutihan. Ngunit ito ang lugar kung saan nauuhaw ang mga tao para sa ng loob. Noong Nobyembre ng 1926, ang lungsod ay nakuha ng lagnat ng isang hindi pangkaraniwang palabas. Ipinakilala si Josephine Baker at ang kanyang palabas. Sa loob ng mas mababa sa isang taon, ang babaeng Black American ay nagawang sinakop ang kontinente ng Europa. Ang nasabing palabas ay hindi kailanman naging sa dating kontinente. Ito ay isang bagay ng panlasa, syempre, at ang ilan ay pinanood ito ng may pagkabigo. Sinubukan ng mamamahayag ng National Socialist ang mga tao laban sa kanya walang kabuluhan. Masama, ang Paris ay pagkandirit sa kamanghamanghang kaguluhan ng gabi. Mabilis na naging isang tunay na tanyag si Josephine. Ang kagandahang New York ay nagulat at namamangha sa madla. Lahat ng bagay na kung saan ay matinding ay mabuti. Ang droga sa hindi ka panipaniwala na dami ang cocaine, heroin, musikang Charleston, lahat ng bagay ay napakatanga. Si Josephine Baker ay naging isang simbolo ng walang katuturang panahon. Isang babae sa palda ng saging maging isang alamat na napakabilis. Sinayaw niya ang magandang sayaw na kung saan sa katunayan ay hindi talaga napakatindi at ang kanyang hairstyle ay baliw din. Walang ibang nagsusuot ng mga ganoong bagay. Siya ay lubos na kapana-panabik para sa mga tao. Extremely exciting to them. Umunlad ang buhay gabi sa iba pang mga lungsod ng Europa. Ang madla ng Berlin pagkatapos ng gyera at inflasyon ay nais na magsaya ng ligaw. Ang motto ay pinapayagan ng anumang nais mo. Nagtagal ay nasakop ni Josephine Baker ang Berlin, na sinasabing kapital sa sexual ng Europa noong mga araw na iyon. Hindi mapigilan ng lungsod ang kampanya ni Baker. Madali niya itong nasakop. Nakatanggap siya ng 40,000 sulat ng pag-ibig at humigit kumulang na 2,000 na alok sa kasal. Wala ang madla tungkol sa kanya. Nakapila ang mga kalalakihan, kasama ng mga ito ang isang kilalang Berliner, na si Max Reinhardt. Pagsaksi sa nangyayari, ang diplomata at taong gala na si Graf Kessler ay sumulat sa kanyang diary. Alauna ng madaling araw, tinawag ako ni Reinhardt na nandito si Binibining Baker at gagawan nila ng magagandang bagay. Natagpuan ko si Reinhardt na may kalahating dosenang batang babae na hubad. Hindi inaasahan ni Binibining Baker ang kaunting kulay rosas na muslin. Sumayaw siya sa isang nakakagulat na paraan tulad ng mga mananayaw ni Solomon o Tutankhamun na dapat sumayaw. Tulad ng isang bobo na bata. Like a foolish child. Sumayaw siya ng buong hubad sa harap ni Max Reinhardt kung ano pa ang pag-ibig niya sa isang babae sa publiko. Siya ay kamangha-mangha at makasariling artist ng sabay. Ang kanyang buhay ay naging isang palabas at ang buong mundo ang kanyang yugto, tulad ng kung ito ay lahat para sa kanya. Ngunit di nagtagal ay lumitaw ang moralista ng National Socialist at idinikta nila kung ano ang pinapayagan na magustuhan ng mga tao. Walang lugar para sa mga itim na kagandahan sa mataas na sulok. Si Josephine Baker ay pinatalsik mula sa titrong Aleman. Kalimutan ng mga saging. Ano ang magagawa niya? Ang lalaking iyon mula sa Germany ay lumitaw kaagad na mayroong gyera sa paligid. At bilang direkta ni Josephine, sinabi niya, "Sa Paris palagi akong tinatanggap, ngayon handa akong ibigay ang aking buhay ang Paris." Hili niya ang bahay.
Tumawid ang mga Nazi sa Paris. Para kay Josephine Baker ito ay isang palatandaan na ang oras ay dumating na upang gampanan ang isang bagong papel. Pumasok siya sa paglaban ng Pranses. Ito ay madali para sa kanya. Nakita ng mga Aleman ang matandang artista galing sa ibang bansa ng dekada 20 sa kanya. Sinimulan niya ang paglaban bilang isang bagong laro. Madali niyang nakagawa ang linya ng Aleman dahil natutulog siya sa halos lahat ng kama ng Aleman dati. Maaari siyang makakuha ng anumang mahalagang dokumento. Mayroon siyang paglilibot bilang surir ng paglaban ng Pranses sa mga balita na nakatago sa pinakaligtas na lugar. Kadalasan ng iba pang mga miyembro ng pagtutol ay sumama sa kanya, lalo na kapag tumawid siya. Natakot sila na kung wala siya ay mahuhuli sila. At sinabi sa kanila ni Baker, hindi ito maaaring mangyari kung wala ako. Ako si Josephine Baker. Ceux qui m'enferment le fait, Paris, Paris, tout entier. When the Kapag war was natapos ang over, gera, she nag-aliw siya at entertained the nagwagi. lovers. Ang erotikong The reyna erotic ng queen of the dekada 20s 20 ay had a may new bagong role, papel, motherly pangangalaga ng providence of ina at mga soldiers. sundalo. Nang maglaon, si Baker ay makikita ng madalas at mas madalas bilang isang nagmamalasakit na anghel na nangangalaga sa mga bata. Narito ang mga sayaw sa entablado ay mas kaunti at mas bihirang kasiya siya. Sa kanyang buhay gabi ng Paris ang kanyang artista ay bumabagsak ang kanyang mga palda ng saging ay tapos na. Sa Germany din ipinakita niya ang iba pa, nitong mukha. Besuch aus Paris. Josephine Baker in einer charmanten Rolle als Gastgeberin für 100 Waisenkinder und mit einem letzten Auftritt in jener Stadt, wo sie ihre ersten Triumphe gefeiert hat. Mga tagumpay na mayroong tunay na paghantong. Si Baker ay nangangarap ngayon tungkol sa isang mundo kung saan ang kulay ng kanyang balat ay hindi mahalaga. Ang kanyang buong buhay ay kinamumuhian niya ang pagiging itim. Ngunit sa katunayan ang kanyang pagtatangka na hadlangan ang diskriminasyon sa lahi, simula ng pinakamahirap na yugto sa kanyang buhay. Sa demoralisasyon ng kanyang pangarap, pinagtibay ng Black Venus ang mga bata mula sa buong mundo, itinatag niya ang Rainbow Family. Tinutukoy ni Josephine na mag-ampon ng isang batang Hudyo. Lumipad siya patungo sa Israel kung saan sinabi niya, "Binibining Baker na walan kami ng 4 milyong mga anak. Hindi kami maaaring magbigay sa iyo." Bumalik siya sa Paris sa isang bahay ampunan at nag-ampon ng isang batang lalaki na tinawag na si Andrew. Kalipas ang ilang oras, tinawag siya si Moses, ginawa niyang labas ang isang Hudyo. She made a Jew out of him. Ang panaginip dream madalas na naging often isang became a bangungot. Masyadong The adopting mataas ang mother layunin ng aimed too inampon high. na ina. Finally, Sa wakas she nawala lost her ang whole kanyang fortune. buong kayamanan. She Siya ay became nabigo at disappointed and naiinis, embittered, hindi siya but she sumire. never broke. Muli siyang bumalik, 50 taon pagkatapos ng kanyang unang palabas sa Paris, sa parehong lugar. She said, Nakatayo siya sa ilalim ng ilaw ng entablado na para bang siya ay 18 taong muli. Ang babaeng nagreklamo ng ilang minuto bago, "Matanda na ako at pagod." Ilang araw ang puso niya ay hindi na napatibok pa. Nabuhay siya ng 69 na taon at siya ay naging isa sa mga simbolo ng ika-20 siglo. Hindi bababa sa dahil ang isang alamat. Ang babae na nasa palda ng saging.